6 na buwan bago formal na magsimula ang paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, pinulong na ni Vice President Sara Duterte ang mga abogadong magtatanggol sa dating Pangulo. Tatayong lead counsel ni Duterte sa Hague si Nicholas Kaufman, isang British-Israeli na may mahigit 3 dekadang karanasan bilang isang International Defense Counsel. Nagtapos siya ng Bachelor of Law sa University of Cambridge at nag-aral din sa Inns of Court School of Law sa London. Kabilang sa mga naging high-profile na kliyente niya ang dating Vice-Presidente ng Congo na si Jean-Pierre Bemba at Maxime Mokom, isang kilalang militia leader sa Central African Republic na naharap sa mga kasong crimes against humanity sa ICC. Nahatulang guilty at nasentensyahan ng 18 taong pagkakakulong sa crimes against humanity si Bemba, pero napalaya kinalaunan nang maipanalo niya ang apela sa Appeals Chamber ng ICC. Napalaya rin si Mokom matapos iurong ng prosecution ang mga kaso laban sa kanya. Ayon sa international law expert at Dean ng College of Law ng University of St. La Salle Bacolod na si Ralph Sarmiento, mahalagang may malalim na karanasan ang lead counsel na haharap sa ICC. Experience is very important in the conduct of your trial because if you are not actually accredited, meaning say you don't have international law practice, so probably your viewpoint is domestic law practice. Makakasama ni Kaufman sina Vice President Sara Duterte, dating Executive Secretary Salvador Medialdea at dating Presidential Spokesperson Harry Roque sa defense panel. Katulad ng dating Pangulo, sa San Beda din nagtapos ng law si Medialdea, naging bar examiner at may sariling law firm na kilala sa corporate law. Si Roque naman, kilalang abogado ng Public International Law at Human Rights bago pumasok sa politika. Kabilang sa mga naging dating kliyente niya ay ang napaslang na transgender na si Jennifer Laude, ilang biktima ng Maguindanao Massacre at ilang comfort women na biktima ng rape at mga abuso ng mga Hapon noong World War II. Ayon kay Sarmiento, hindi inaasahang pagbabawalan ng ICC si Roque na tumayo bilang abogado ng dating Pangulo kahit sangkot umano siya sa isang trafficking complaint laban sa isang pogo operator sa Pampanga. It does not affect his let's say capacity or skill or yung authority niya to represent former President Rodrigo Duterte. There's a risk of the possibility of the Philippine government requesting for his extradition back to the Philippines because we have I believe the Philippines and the Netherlands have a bilateral extradition treaty. Sa panuntunan ng ICC, mga accredited lawyer lamang ng ICC ang maaaring tumayo bilang pangunahing abogado ng mga suspect o defendant. Pero hindi kailangang rehistrado sa ICC ang supporting counsels. Paliwanag ni Sarmiento, bagamat sa Setyembre pa ang susunod na pagdinig ng pre-trial chamber para kumpirmahin ang charges laban kay Duterte, pwedeng questionin ng kanyang kampo ang kanyang pagkakaaresto at maging ang jurisdiksyon ng ICC. Kung hindi man ito dinggin ng korte, maaari ring umapela ang dating Pangulo's Appeals Chamber ng ICC, tulad ng naging estratehiya ng ibang nasakdal sa kasong crimes against humanity.